Hello guys! So, ang topic natin for today, mga secrets ng lalaki na ayaw nilang malaman mo. Kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 8, they worry about their performance. So, ito na yung sa usaping S, okay? Ang mga lalaki, nakakaramdam din yan ng kaba, ng pag-aalala pagdating sa kanilang performance sa S, okay? Ang pagkakaalam ng karamihan at lahat, ang mga lalaki ay talagang confident na confident yan pagdating sa aspetong yan. Pero yun ang nakikita ng mga mata. Pero deep inside, nakakaramdam pa rin yan ng insufficiency, ng pakiramdam na parang hindi sapat yung ginagawa niya. Kaya doon siya nakakaramdam ng insecurity, di ba? Kahit mahusay na yan, kahit napakarami na niyang alam gawin, yung iba ay nakakaramdam na parang kulang pa rin yung ginagawa nila. So, kapag ganyan, doon na lumalabas na nai-insecure pa rin sila sa kanilang kakayahan sa aspetong S. At syempre, hindi niya yan sasabihin sa kanyang partner. Ayaw niyang malaman na meron pala siyang ganyang iniisip or nararamdaman. Number 8. Number 7, they're afraid of rejection too. So, ang mga lalaki, akala ninyo ay sobrang matitigas yan. Hindi tinatablan ng emotional na sakit. Pero hindi. Parehas lang yan. Nagdi-deny lang yan. So, kaya ang mga lalaki ay natatakot din na sila ay mabasted, na ma-reject sila, lalong-lalo na sa isang relasyon. Marami sa mga kalalakihan, after a rejection, matagal din yan bago makarecover. Dumadaan yan sa proseso. Hindi yan agad-agad na yung kinabukasan ay okay na siya. Hindi yun. Pero hindi nyo nakikita yan. Kasi, di ba, ang mga lalaki talaga ay tahimik lang, natural, na hindi siya naglalabas ng mga sama ng loob. Madalas, ang mga ginagawa ng lalaki, doon na lang, kapag sa mga manginginom, doon na lang siya naglalabas ng sama ng loob. Kapag nalasing na yan, ayan na. Doon na lumalabas lahat ng kanyang nararamdaman. Pero kapag normal yan, tahimik lang yan. Okay? So, ayan po ang number 7. Number 6, they struggle to express their emotions. So, ito na yata yung sobrang kahinaan ng mga lalaki. At I think nature has something to do with it, di ba? Kasi naturally talaga, karamihan ng mga kalalakihan ay hirap yan na i-express yung sarili niya, yung emotions niya. Okay? Karamihan yan ay nananahimik. Hirap talaga siyang ipaliwanag yung nararamdaman niya, yung emotions niya. Of course, hindi lahat kasi meron din yung mga sobrang madaldal at magagaling maglabas ng kanilang saloobin. Pero majority, hindi. Hirap na hirap yan. Kaya sa mga relasyon, kung pansinin nyo, yung mga babae talaga ang napaka-emotional. Kayang-kaya na lang mag-open up sa kanilang mga kakilala. Samantalang ang mga kalalakihan, madalas ay nananahimik yan kapag may pinagdadaanan. Kasi hindi niya kayang ilabas yung emotions niya. Hirap din siyang mag-open up sa ibang mga tao. Okay? So ayan po ang isa sa ayaw niyang malaman mo. Kasi pakiramdam niya, mahina siya kapag ganoon. Number 6. Number 5, ito yung they compare themselves to others. So ito na yung literal na nakakaramdam sila ng insecurity dahil ikinukumpara nila yung sarili nila sa iba. Alam nyo, kapag meron na talagang comparison, nako, yan talaga ang isang nakakasira, nakakawala ng drive, parang nangliliit ka lalo. At ang mga lalaki ay nakakaramdam din ng ganyan. So, silently, tahimik sila, pero ikinukumpara na pala nila yung mga achievements nila, yung mga nagagawa nila, yung laki ng sahod nila doon sa ibang kakilala o mga kaibigan. Diyan siya nagkakaroon or nakakaramdam ng insecurity.
So ayan po ang number 5. Number 4, ito yung they feel insecure too. So akala yata ng lahat ang mga lalaki ay hindi nakakaramdam ng insecurity. Kasi karamihan ng mga lalaki ay talagang mapra-pride, di ba? Ayaw magpakita ng kahinaan. Pero in reality, ang mga lalaki ay nakakaramdam din ng ganyan. Nai-insecure din sila. Pero syempre, ayaw nilang malaman mo yan, okay? So, nai-insecure sila madalas sa kanilang itsura mismo. Kumbaga, bawas na yung confidence nila dahil pakiramdam nila ay hindi sapat, hindi maayos, di ba? At sa mga finances din nila, sa trabaho nila, nai-insecure sila. Kasi kapag yan ay nanliligaw pa lang, gusto niya na ipakita niya yung the best niya, yung mga kakayahan niya. Kaya pakiramdam niya, parang hindi sapat yung kanyang finances, yung kanyang career para ipaalam sa iyo, para ipagyabang sa iyo. Tulad ng sinabi ko, ang mga lalaki, mayayabang yan. May yabang talaga yan. Kaya siya nakakaramdam ng insecurity dahil pakiramdam niya ay kulang na kulang pa rin yung nagagawa niya sa buhay. Ang mga lalaki, yan ang ayaw nilang malaman mo na meron din silang ganyang pakiramdam sa sarili nila. Number 4. Number 3, silent moments can be peaceful and not avoidance. So, ito madalas at marami ang mga lalaki ay ganito. Yung gusto nila na manahimik na lang sila or nananahimik na lang sila. Of course, hindi lahat pero karamihan. Kasi ayaw na nilang palakihin kung ano man yung merong hindi pagkakaunawaan. Gusto na lang nila yung peace of mind. Yung alam nila na kapag sasabat pa sila o magsasalita sila ay wala nang mangyayari kundi mas lalong ginagatungan pa yung sitwasyon. So sa halip na magsalita ay mananahimik na lang. Of course, hindi naman sila sa umiiwas, pero mas pinipili na lang nila yung peace, yung tahimik na lang. Okay? Yan ang isang ayaw sabihin ng lalaki. Mas prefer nila ang isang tahimik na sitwasyon, lalong-lalo na sa isang relasyon. Number 3. Number 2, men need affirmation of their efforts. Ito rin yung gusto ng lalaki na maramdaman or marinig sa iyo yung mga ginagawa niyang effort para sa iyo. Okay? So, sa mga ganitong pagkakataon, yung simpleng pag-acknowledge mo sa mga ginagawa niya sa iyo, sobrang kasiyahan na ang nararamdaman yan. Pakiramdam niya kahit papaano sa kanyang mga maliliit na ginagawa ay meron din siyang naiaambag sa relasyon ninyo. Ganyan ang pakiramdam ng mga lalaki. Ipakita mo na importante rin siya sa relasyon niyo, na mahalaga yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya para sa relasyon ninyo. So ladies, yan po ang number 2. Number 1, they want to feel desired too. So, ito yung gusto nila na ninanais mo rin siya. Inaasam-asam mo siya. Kinakasabikan mo siya. Gusto rin maramdaman ng lalaki yan sa kanyang karelasyon, sa kanyang minamahal. So ladies, iparamdam mo rin sa partner mo. Sabihin mo kung ano yung mga magagandang qualities niya. I-compliment mo siya. Purihin mo yung mga strengths niya, yung mga ginagawa niya. Purihin mo yung itsura niya, di ba? Lahat ng alam mo na matutuwa siya sa mga sasabihin mo sa kanya, sabihin mo na okay. Ang mga lalaki ay gustong-gustong marinig ang mga ganyan. Kaya huwag nang ipagkait, okay? So ayan po ang number 1. So ayan po ang ilan sa mga sikreto ng mga lalaki na ayaw nilang malalaman mo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,